Hello mga auntie! Ngayong araw ay may pumasok ng customer at may bitbit na mga bulaklak at hindi ko alam mga auntie kung saan niya ito binili at ipapagawa daw niyang bouquet. Sabi nga ng customer mga auntie kung magkano daw magpagawa ng bouquet at pagkatingin ko nga yung kanyang bitbit na mga bulaklak mga auntie ay nasa 30 peraso. Ito ay mga chrysanthemum at may dala din pala siyang solidago mga auntie at darsina leaves. At pagkasabi ko nga ng presyo mga auntie ay hindi naman nagreklamo nga ating customer. At bago ko nga ito ginawa mga auntie ay tinanong ko muna si customer kung ano bang gagawin dito na bouquet. Yung maska o yung baka. Yung tinatawag kasi nilang maska mga auntie, yung pabilog, round shape. At yung baka naman na tinatawag nila, ay yun yung mga hindi pantay-pantay. At baka nga ang sinabi ng ating customer mga auntie, tulad nitong aking ginagawa. Alino na ko munang nilagay yung mga solidago sa taas mga auntie. Pagkatapos nyan, nilagyan ko na siya ng crisp pababa. At bawat layer ng mga bulaklak mga auntie ay siningit ko itong mga solidago. At yung darsina or masenjana leaves naman mga auntie ay nilagay ko ito sa likuran. At pagkatapos ko nga maiayos itong mga bulaklak mga auntie ay susunod na natin yung wrapping. At ang wrapping nga na napili ng ating customer mga auntie ay kulay puti. Sabi ko nga sa customer mga auntie dahil kulay dark itong ating mga bulaklak, kaya naman gagamit tayo dito ng puti o yung mga light color. At itong puti nga ang napili ng ating customer na ating i-wrapping mga auntie. At ito na nga mga auntie, umpisan na nating i-wrapping itong kanyang mga bulaklak. Dahil medyo malaki nga itong kanyang mga bulaklak mga auntie, kaya naman gumamit ako ng dalawang wrapping dito sa likuran. Bali tinupi ko lang yung isang piraso mga auntie, saka ko siya pinagsama. At dalawang wrapping ang nagamit natin dito sa likuran mga auntie. At dito naman sa gilid mga auntie, gumamit ako ng kalahati. Pagkatapos dinugtong ko ito. Bali pagdugtong-dugtungin lang natin itong mga wrapping mga auntie pababa dito sa mga bulaklak. Bali gagawin lang din nating layer by layer mga auntie pababa para maganda yung magiging itsura at kalalabasan. Bali dito naman sa pinakaharap niya mga auntie, maglalagay tayo ng kalahating wrap dito. Pagkatapos ifo-fold natin ito sa tatlo. Saka natin ilalapat dito sa harapan mga auntie at titignan din natin kung matatakpan yung mga bulaklak. Dapat yung saktong taas lang mga auntie para makita yung mga bulaklak. Bali ulitin lang natin ang pag-fold mga auntie hanggang matakpan ito lahat. Kung mapapansin nyo dito mga auntie ay hindi na ako gumagamit ng tape. Ang ginagamit ko na dito mga auntie ay yung lubid. Kung mga simpleng bouquet lang ang aking ginagawa mga auntie ay gumagamit ako ng tape. Pero kapag ganitong maraming wrapping mga auntie ay gumagamit na ako dito ng lubid. Mas comfortable kasi ako mga auntie kapag lubid itong aking ginagamit. At gaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo mga auntie, kung saan kayo komportable, eh yun yung gawin nyo. Kaysa naman ginagawa nyo yung nahihirapan kayo. Eh kung meron namang mas madaling gawin. At ito nga mga auntie, natapos na natin itong wrapping at isusunod na natin yung ribbon. At sabi ko nga sa customer mga auntie, dahil light yung ating ginamit at puti yung ating ginamit na wrapping, kaya naman dark ang ating ilalagay na ribbon. At umuo naman siya mga auntie at dark mauve nga itong ating ginamit o yung violet. At ganito nga lang kasimple ang arrangement natin ngayong araw mga auntie. At kung nagustuhan mo ang ating video for today, follow for more. Huwag mo nalang kalimutang i-share. Yun lamang. At kung gusto mo mapasama sa ating mga shoutout mga auntie, mag-comment lang sa ibaba. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay ng ating mga video. Once again, Abby Cariaga.